Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At Ito ang aming kwento. Tahimik ang gabi at tanging huni ng mga kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa likod ng barong-barong ang naririnig ni Aling Harya. Nasa sahig ang pamangkin niyang si Roque. Maimbing ang tulog habang nakayakap sa lumang backpack na kaisa-isang gamit na dadalhin nila sa pagtakas. Hinagod ng ginang ang buhok ng 13 gulang niyang pamangkin. Napabuntong hininga siya dahil alam niya sa sarili na hindi tama ang ganung pangangatawan para sa edad ng lalaki. Payat yun at laging may lungkot sa mga mata. Hindi man masabi pero alam ni Aling Harya na kasalanan niya rin kung bakit ganon ang pangangatawan ni Roque. Siya ang nagdala sa pamangkin niya sa impernong buhay nila ngayon. Matapos siyang makipagrelasyon kay Mang Junior na malahalimaw pala ang totoong pag-uugali. Habang inihimas ang buhok ng kaawa-awang pamangkin na katatapos lang saktan ng kanyang kinakasama, ay inayos niya ang kumot nito. Roque, kaunting tiis na lang, pamangkin. Makakalaya rin tayo sa impyernong lugar na ito. Pagkadaka ay bumalikwas siya sa pagkakaupo at dumungaw sa maliit na siwang ng dingding. Tiyempo na wala pa si Junior. Madalas kasi ay nalalasing yon sa kabilang baryo at umuuwi ng madaling araw. May bahid ng dugo ang kamiseta at may bagong pilat sa muka. Ngayong gabi na ang pagkakataon namin. Hindi na kami pwedeng manatili pa rito. Nagtago siya ng ilang gamit sa ilalim ng kamang kawayan kasama ang kaunting bigas, isang lata ng sardinas, 2 bote ng tubig at ilang barya. Wala siyang dinala na kahit anong dokumento dahil hindi mahalaga yon sa ngayon. Ang mahalaga para sa kanya ay makalayo sila ni Roque sa lugar na yon. Wala na nga siyang sinayang na oras. Ginising niya ang nahihimbing na batang lalaki. Pupungas-pungas yung bumangon habang punong-puno ng pagtataka. Tiya, bakit niyo po ako ginising? Anong oras na po ba? Wala pa sa alauna ng madaling araw. Halika na, aalis tayo, Roque. Saan po tayo pupunta ng ganitong oras? Aalis na tayo sa impyerno habang wala pa yung demonyo. Tumango ang binatilyo kahit nanginginig at kaagad nilang binitbit ang mga dapat dalhin. Bago pa dumating si Mang Junior. Makalipas ang ilang minuto, bitbit ang backpack ay dahan-dahang lumabas ang magtiya sa likuran ng bahay. Dumaan sila sa likod ng mga kasagingan. Sa likod bahay ng mga kapitbahay na mga tulog pa. Ilang hakbang pa ay narating na nila ang kalsadang lupang dinaraanan ng truck ng maggugulay na si Mang Jun tuwing 3:30 ng madaling araw. Ito ang regular na biyahe ng Ginoo para ihatid ang mga gulay sa palengke ng syudad. Diyan na lang tayo mag-aabang, Roque. Kapag dumaan ang truck ni Mang Jun, tatimingan natin. Kaya maging alisto ka dahil doon tayo sasakay. Aakyat po ba tayo ng palihim sa sasakyan ni Mang Jun? Oo. Tandaan mo na wala siyang kailangang malaman. Basta makalayo lang tayo sa lugar na ito. Mapapanatag na ang loob ko. Saan naman po tayo pupunta? Kahit saan, pamangkin. Nanahimik na sila pareho habang ang ginang ay nagpapalinga-linga sa paligid. Kinakabahan kasi ang ginang na baka maabutan sila ni Mang Junior sa lugar na yon. Sa mga oras kasing to ay posibleng nakauwi na ang lalaki sa bahay nila. Lumipas ang 30 minuto ay mas lalong sumilay ang kaba sa puso ng ginang. Pero hindi siya umaatras dahil buo na talaga ang desisyon niya. Alam niya kasi na kung babalik pa sila ay baka hindi na sila mabuhay sa susunod na bugbog ng kinakasama niyang tila kampo ng demonyo. Lalo na si Roque. Sa payat ng kanyang pamangkin ay siguradong hindi ito makakaligtas. Maya-maya pa ay lumitaw sa kalsada ang sinag ng headlights. Umangat ang alikabok sa daan at narinig na nila ang ingay ng lumang makina ng sasakyan ng mga gulay. Yun na yun, Roque. Humanda ka na. Handa na po, tiya. Pero kinakabahan po ako eh. Huwag kang matakot. Kasama mo ang tiya mo.
Tandaan mo na kapag hindi tayo makakaalis ngayon, ay sigurado mayayari tayo pareho sa Tio Junior mo. Kaya kahit ano mangyari, dapat makasakay tayo sa truck ni Mang Jun. Naintindihan mo ba? Opo. At dumaan na nga sa harap nila ang truck ni Mang Jun. Malaki ang sasakyan na puno ng mga bayong ng repolyo, kalabasa at sayote. Sa bandang unahan ng likurang bahagi ay kita ang 2 binatang nakaupo. Yun ang mga anak ng Ginoo na si July, 25 anyos, at si Augustus, 23 anyos. Mabilis na kumilos ang magtiyahin. Sa gilid ng daan ay sinabayan nila ang pagkabagal ng truck sa isang lubak. Agad na itinulak ng ginang si Roque paakyat at pagkatapos ay pinilit niya rin ang sarili na makaakyat. Kamuntikan pa siyang hindi makahabol pero mabuti na lang ay nahawakan siya ng pamangkin. Sumiksik sila sa ilalim ng mga bayong sa dulo, sa pwesto kung saan hindi kita sa harap. Tahimik lang sila habang kinakabahan. Hinawakan ni Aling Harya ng mahigpit ng kamay ng batang lalaki. Saka siya nanalangin dahil batid niya sa bawat pag-alog ng truck ay parang hampas ito ng kanilang kapalaran. Hindi na alam ng ginang kung anong mangyayari dahil ipinaubaya na niya sa Diyos ang lahat. Ano na po mangyayari sa atin, Tia? Hindi ko alam, Roque. Pero Diyos na ang bahala sa atin. Niyakap niya ng maigpit ang pamangkin hanggang sa makatulog na sila pareho. Sumikat ang araw habang umaandar pa rin sila. Naalimpungatan ng ginang matapos makaramdam ng init. Pinagmasdan niya ang pamangkin na nahihimbing pa rin ng tulog kaya napabuntong hininga siya at pasimpleng uminat. Pagsinghot ay nalangap niya ang kulob na amoy ng mga gulay. Pawis na pawis sila pero hindi niya yun alintana. Nasanay na sa ganoong klase ng buhay si Aling Harya dahil mas matindi pa roon ang kanyang kinakasama. Mas okay pa to kaysa sa sigaw ni Junior. Kaysa sa mga bugbog niya at pagpaparamdam na wala kaming kwenta. Walang-wala ang init at mabahong amoy na ito kaysa sa mga kalupitan niya. Natigilan na siya nang marinig ang boses ni July, ang panganay na anak ni Mang Jun. Pagkatapos noon ay saglit silang huminto dahil nagkayayaang umihi ang 3 lalaki. Nakiramdam lang ang ginang sa kung anong mangyayari hanggang sa narinig na lang nilang bumukas ang likurang bahagi ng truck. Tol! Augustus! Tulungan mo muna akong alisin tong isang bayong! Halika! Sige kuya! Wait lang dahil di pa ako tapos umihi. Dahil sa narinig ay biglang kinabahan si Aling Harya para sa kanila ni Roque. Isiniksik pa niya ang katawan nila ng pamangkin pero sa loob ng ilang segundo, pagkuha kasi ng magkapatid na July at Augusto sa 2 bayong, ay nabuyangyang na ang magtiya. Uy! Ano to? O, Aling Harya? Pasensya na, July at Augustus. Wala na kasi kaming ibang malalapitan. Pakiusap, huwag mo kaming pabababain ni Roque. Kapag naabutan kami ni Junior, alam mo naman kung anong sasapitin namin. Napakamot ng ulo ang 2 binata at ang mapansin ni Mang Jun na parang ang tagal na ng anak niya sa likuran ay bumaba siya at nakita nga rin ang magtiya na nakasiksik sa isang sulok. Anak, anong ginagawa niyo riyan? Hindi ba't... Jun, naglayas na kami ng pamangking ko. Tumakas na kami sa demonyong yon. Alam niyo naman, di ba? Sasaktan na naman sana kami ni Junior kagabi. Hindi ko na kaya at awang-awa na ako rito sa bata. Pakiusap. Dadamay mo pa ako sa problema niyo mag-asawa eh. Naku naman Harya Paano kung magtanong ang asawa mo sa akin? Anong sasabihin ko ron? Huwag mo na lang sabihing sumabay kami sa inyo. Total, hindi naman niyo talaga kami pinasakay. Umakas lang kami ng palihim. Ganun na lang. Basta makarating lang kami sa syudad. Wala nang problema. Kung kailangan mo ng bayad pandagdag ng gas, magbibigay ako sa inyo. May 500 pa naman ako dito. Tay, pasakayin na po na muna natin sila. Alam naman natin ang gagawin sa kanila ni Mang Junior kapag nahuli sila ulit. Sige na naman, please Jun. Siguradong hindi lang kami bubugbugin ni Junior. Papatayin pa niya kami kapag nagkataon. Parang awa mo na. Kahit si Roque na lang ang isabay ninyo hanggang sa syudad. Kahit maiwan na ako rito, para mo lang awa.
Habang napapaluha ang ginang ay tahimik na napatingin si Mang Jun sa mga anak na tila sang-ayon naman sa pag-angkas ng magtiya. Maya-maya pa ay nag-angat ng tingin ang Ginoo at nagbuntong hininga na lang. O sige, kung papayag kayong tumulong sa pagbubuhat sa palengke, hindi ko na kayo ibababa rito. Oo, sige. Walang problema sa amin ang pamangking ko, Jun. Tutulong kami sa pagbubuhat ng mga gulay. Pangako. Pero hanggang sa lungsod lang kayo ha. Hindi ko kayo madadala kung saan pa. Oo, Jun. Kami na ang bahala sa sarili namin pagdating doon. Maraming salamat talaga. Utang ko ang buhay namin ni Rocky sa iyo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay bumalik na ang lahat sa pwesto. Binigyan ni Agustus ng dala niyang pandesal si Aling Harya na malugod namang tinanggap. Nang panatag na ang lahat, ay nagtuloy-tuloy na ang biyahe nila. Ang akala ni Aling Harya na maayos ng pagbabiyahe patungo sa panibagong buhay ay tila biglang napurnada. Isang malakas na tunog ang narinig nila at kasunod nun ay umuga ang truck bago tumigil. Tay! Flat tayo! Dahil doon ay lahat sila ay bumaba ng sasakyan at pare-parehong napatingin sa na-flat na gulong. Nakita nga nila na may nakausling pako roon. Pako? Tingnan mo tayo. Parang sinadya to ah. May mga pako sa gitna ng daan. Putya naman oh. May nambibiktima yata ng mga biyahero dito ah. Malayo pa naman tayo sa syudad. Ay, naku naman talaga oh. Kung minamalas nga naman. Wala ba kayong reserbang gulong, Jun? Yun nga. At hindi na namin nadala yung isa. Kasi puno na yung truck eh. Ngayon lang din naman kasi kami dumaan dito dahil baharon sa kabilang kalimitan naming dinaraanan. Kailangan nating humingi o humanap ng tulong. Teka, parang may nakita akong karatula sa may pagliko natin kanina eh. Parang may baryo ron. Sino pong pupunta ron, Tay? Kayo na lang ng kapatid mo. May iwan ako rito kasama tong sina Harry at Roque. Tabs, narinig mo yung sinabi ni Tatay ah. Tara na, tumayo ka na dyan. Magmadali na tayo para maayos na yung gulong. Malulugi tayo kapag nabulok yung mga gulay na yan. Ayaw ko maglakad na malayo. Alam niyo naman na yan ang pinakaayaw ko eh. Kaya ka tumataba eh. Kami na lang ni Roque ang sasama sa iyo, July. Mabilis naman kami pareho maglakad dahil sanay kami sa takbuhan lalo na kapag tinatakbuhan namin si Junior. Maiwan na lang po kayo dito, Aling Harya, para makapagpahinga kayo. Hindi rin kami makakapagpahinga rito. Sigurado kung gumagawa na ng paraan yun si Junior para mahabol kami at kapag naabutan niya kami rito, ayaw ko naman na madamay kayo. Kaya sasama na lang kami sa iyo para kung sakali doon na rin kami sa baryo humanap ng masasakyan para hindi na rin kami makaabala sa inyo. Napatungo na lang ang mag-aama dahil alam naman nilang may punto si Aling Harya. Nag-ayos na nga si July ng mga gamit para sa pagpunta sa pinakamalapit na baryo roon. At habang naghihintay, ay nagmasid-masid ang ginang sa palibot ng lugar. Wala talaga siyang makitang ibang nadaan at parang sila lang talaga ang tao roon. Napatingin siya ulit sa truck at habang pinagmamasdan ang gulong na tila pinasabog ng mga nakatagong pako sa kalsada, may kung anong malamig na pakiramdam na dumampi sa batok ng ginang. Parang may nanunood. Napalingon siya sa likuran sa isang puno pero wala naman siyang nakitang kung ano roon. Parang hindi ito aksidente ah. May naglagay talaga ng trapikong pako dito sa daan. Wala tayong choice. Kailangan talaga natin humingi ng tulong. July, sa gubat sa kanan, may nakita akong karatula kanina. Baryo raw ng kulimlim at mga 5 kilometro lang siguro. 5 kilometro? Wala na bang ibang daan? Pasensya ka na, Harya. Pero wala na talaga akong nakitang ibang daan eh. Kung kaya ko lang ang lakaran, ako nang sasama kay July eh. Huwag mo na kaming alalahanin. Sanay nga kami ng pamangkin ko sa hirap. Magpahinga ka na lang dyan. Makakahingi kami ng tulong, sinisiguro ko sa iyo. Maraming salamat naman. Kami ni Rocky ang dapat na magpasalamat kasi tinulungan nyo kaming makalayo sa demonyo kong kinakasama. Aling Arya, Rocky, tara na, ready na ako.
Matapos magpaalam ay naiwan na nga ang mag-amang June at Augustus habang sina Aling Harya, Roque at July ay naglakad na ng 5 kilometro para marating ang Baryo Kulimlim. Para mas mapabilis ay tinahak na nila ang gubat. Kung susundan kasi nila ang kalsada ay malayo pa ang iikutin nila at lalo lang matatagalan. Mainit ang araw pero madilim sa loob ng kagubatan. Siksik ang mga punong kahoy at ang mga ugat ay para mga litid sa ilalim ng lupa. Sa bawat hakbang nila ay may tunog ng tuyong dahon na nadadaganan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam na magtiya. Lalo na si Roque na panay ang tingin sa kung saan-saan. Tiya, may sumusunod po yata sa atin. Ha? Sigurado ka ba dyan, pamangkin? Opo, naririnig ko at napapansin ko po eh. Pero para silang nagtatago at biglang nawawala. Kunin-kunin mo lang yon, Roque. Kayo talaga mga bata, oh. Ang lalawak na mga imahinasyon ninyo. Tama ang Kuya July mo. Tahimik kasi masyado kaya naga ng imahinasyon mo. Kainin mo na lang tong binigay na pandesal ng Kuya Agustus mo. Tumango-tango na lang si Roque at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Makalipas ang mahigit 30 minutong lakad, sa wakas ay nakita na rin nila ang karatulang yari sa kahoy na may nakaukit na salitang maligayang pagdating sa baryo ng Kulimlim. Nakahinga sila ng maluwag lalo na si July dahil sabik na ang binata na makahingi ng tulong. Napatingin ang tatlo sa paligid. Ang baryo ay nasa gitna ng kagubatan na parang hindi nararating ng modernong panahon. May mga bahay na yari sa kawayan. May maliliit na ilog at mga batang tila nakangiti habang sila ay lumalapit. Napansin ni Aling Harya na tila may kakaiba sa mga ngiti ng mga matatandang sumalubong sa kanila. Halatang hindi natural at merong itinatagong lihim. Pagpasok nila sa arkong kahoy ay isang matandang lalaki ang unang lumapit sa kanila. Matangkad siya, payat at puting-puti ang buhok, pero tuwid ang tindig. May suot siyang pulang bandana at hawak ang isang baston na may ukit ng ahas. Aba, mga bisita. Ako nga pala si Tatang Ambo. Kayo ba'y naliligaw? Hindi naman po kami naliligaw, Tatang. Naflatan po kami ng gulong dahil may mga pakong nakaharang sa daan eh. Baka may makatulong sa amin dito sa baryo. Ay nako, swerte nyo at napadpad kayo rito. Tahimik ang aming baryo at walang gulo. Bukod doon, ay malapit pa kami sa kalikasan. Magpahinga muna kayo sa aming bulwagan at mamaya bibigyan namin kayo ng makakain. Ay, maraming salamat po. Gusto man namin pagbigyan ng gusto nyo pero kailangan na po talaga namin ng tulong eh. Baka po may makakasama dyan o kalalakihan na makakatulong sa amin na magatak ng truck. O kung may motor po ba rito na pwedeng magamit papunta sa bayan para doon po ako makahingi ng tulong na maghahatak ng truck namin ng mga gulay. Habang nakikipag-usap si July kay Tatang Ambo, ay muling iginala ni Aling Harya ang paningin. Doon ay napansin niya ang mga mata ng mga taong nasa paligid. Matatanda, mga bata, babae at lalaki. Lahat ay nakatitig sa kanila at nakangiti ng makahulugan. Kapansin-pansin na tila walang nagkikikilos. Wala rin ni isa ang nagbubulungan at ang lahat ay parang nag-aabang sa kung anong mangyayari. Naantala lang ang ginang nang maramdaman niya ang pagkapit ng pamangkin sa laylayan ng kanyang damit. Pagtingin niya sa binatilyo ay kitang-kita sa mukha nun ang matinding pangamba. Bakit, Roque? Ayos ka lang ba? Umalis na po tayo dito, tiya. Naantala lang ang kanilang pag-uusap nang marinig nilang nagtawanan sina Tatay Ambo at July. At doon na nga lang nila napagtanto na sumang-ayon ang binata sa gusto ng matandang lalaki. Ilang saglit pa ay dinala sila sa isang malaking kubong may sahig na kawayan. Sa loob ay may mga banig, tubig at tinapay. Umupo sila at kagad naglapag ng mga gamit na dala nila. Ligtas po ba tayo dito, tiya? Hindi ko alam, pero mag-ingat ka. Huwag kang lalayo sa akin. Habang naghahanda ng makakain nila, ay binalingan ng ginang ang binata at masinsinang kinausap. July, bakit nandito tayo?
Hindi ba magagalit ang tatay mo kapag pinaghintay pa natin sila na matagal? Pasensya na po, Aling Arya. Kailangan po natin makisama para mapagbigyan nila yung gusto natin. Ang sabi po kasi kanina ni Tatang Ambo, papayag lang siya na dali natin yung motor nila na nakita ko ron kanina sa labas kapag kumain muna tayo rito ngayon. Nakakapanghinala naman tuloy itong mga ginagawa nila. Bakit parang sapilitan nila tayong pinapakain dito? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero sumunod na lang tayo. Wala naman siguro masama. Kung aalis po kasi tayo at babalik kina tatay ng walang dala, mas lalo lang magagalit yun. Hindi na nagawang magsalita ng ginang dahil pumasok na roon si Tatang Ambo na nakangiti pa rin sa kanila. Tumayo yun sa tapat nilang tatlo habang nakatingin sa mga pagkain. Napakapit na lang tuloy si Rocky sa tiya niya na halatang takot na takot pa rin sa mga nangyayari. Kumain na muna kayo at pinatitingin ko na rin kung may ekstrang gulong doon sa talyer ni Tomba. Pinatitingin ko na rin yung motor kung magagamit nyo para kung sakaling walang gulong, magmotor na lang kayo papunta sa bayan. Sige po, maraming salamat po. Sige na, kumain lang kayo dyan at huwag kayo mag-alala dahil wala namang laso na mga pagkain namin. Pwede po bang makahingi ng kalamansi? Hindi kasi ako sanay kumain ng walang kalamansi. Wala namang problema. Nagpasok nga agad ng kalamansi ang babaeng si Inday at kaagad yung pinisa ni Aling Harya sa ulam. Wala namang nagbago sa pagkain dahilan para makahinga sila pare-pareho na maluwag. Alam kasi nila ang kwento na para raw malaman na ligtas ang pagkain sa isang lugar ay kailangang wisikan ng kalamansi. Kapag bumula o kumulo ang pagkain, siguradong delikado to. Pero kapag normal lang, ligtas na itong kainin. Kain o, Tatang Ambo. Sige lang at magpakabusog kayo dyan. Oo, hindi ko namin kayo maabala na matagal. Kapag nakahanap kami ng ekstrang gulong o makokontak, aalis din kaagad kami. Walang problema. Pero tsak kong matatagalan kayo kaya habang nandito kayo ay magpahinga lang kayo at maghintay. Sige ho. Habang kumakain sila, ay eksakto na bumuhos ang malakas na ulan. Nagpunta rin doon si Tomba at sinabi nga na walang gulong na kapareho ng sa truck ni Mang Jun. Ang motor naman ay inaayos pa ng mekaniko kaya medyo matatagalan. Pagkatapos kumain ay nagtanong na rin si July kung may telepono roon. Pero wala raw sabi ng mga taga-baryo Kulimlim. Dahil doon ay napilitan ng maghintay ang lahat habang pinatitila ang ulan. Sana, maayos na kaagad yung motor, no? Oo nga hindi ako komportable sa lugar na ito. Kaya kapag naayos yung motor, sasabay kami sa iyo papuntang bayan kung po pwede. Sige po, wala akong problema, Aling Harya. Naghintay na nga lang sila na tumila ang ulan. Habang nakadungaw ang ginang sa bintana, ay napansin niya pa rin ang kakaibang tingin ng mga tao. At sa tuwing lilingunin niya ang pamangkin, ay nag-aalala siya dahil halata ang takot sa itsura nun. Mga bandang 5:30 na ng hapon tumigil ang ulan. Kagad silang binalikan ni Tomba at sinabi nga na malaki ang problema ng motor. Matagal na kasing hindi nagagamit kaya halos hindi na raw gumagana. Napabuntong hininga si July sa sobrang pagkadismaya pero wala naman siyang magawa. Hanggang sa dumating na nga lang si Tatang Ambo para kausapin sila ulit. Pasensya na kung wala naman kaming naitulong. Nagtagal pa kayo rito. Naku, wala po yun, Tatang. Salamat po sa malugod na pagtanggap sa amin at saka sa pagkain. Sige po, babalik na lang po siguro kami sa truck kasi nag-aalala na rin yung tatay ko at kapatid ko sigurado. Baka nagugutom na rin yung mga yun. Kaunti lang kasi yung pagkain natira dun eh. Aabutin na naman kayo ng 3 oras niyan kapag naglakad kayo at baka umulan pa. Bakit hindi yun na lang ipagpabukas ang pagpunta roon para ipasama ko mga pamangking kong sina Idoy at Dudong, pati na rin sila Tomba, at yung iba pang pwedeng makatulong. Magpapadala rin ako ng makakain. Po? Talaga po? Oo. Sa ngayon ay mag-aliw muna kayo rito dahil wala na rin naman tayong magagawa sa nangyari. Bukas naman ay siguradong makakaabot pa tayo ng tulong yan. Baka may dumating na taga rito galing doon sa bayan. Hintayin niyo na lang din.
may tricycle yung si Gregorio at bukas ng umaga nandito na yon. Mas mapapabilis kung doon kayo sasakay. Hindi po ba nakakaya kung dito kami makikitulog sa inyo? Nako, huwag kayong mahiya dahil sabi ka mga tao rito sa bisita. Kapag may bisita kami, bukas ang lahat ng bahay para sa bisita. Kaya kahit saan kayo matulog ay po pwede. Ganun po pala. Nako, saka tiyempo rin ang dating nyo. May handaan mamaya sa plaza kaya pwede kayong makisalo. Handaan? Ano pong okasyon? Buwan ng Ani. Ginagawa to para sa mga bagong biyaya sa mga baryo. Nagkatinginan na lang sina Aling Harya at July habang si Roque naman ay takot pa rin ang nararamdaman. Hindi talaga komportable ang batang lalaki sa lugar na yon. Pero sa huli ay wala na rin silang nagawa kundi makiayon sa nais ng pinuno ng baryo na si Tatang Ambo. Tahimik na ang gabi pero hindi mapakali ang pakiramdam ni Aling Harya katulad ng kanyang pamangkin. Wari niya na ang katahimikang yon ay may dalang panganib. Ang lamig ng simoy ng hangin sa baryo ng Kulimlim ay may kakaibang haplos. Tila ba kinakalabit ang kaluluwa niya at nagbababala na para tumakbo palayo. Kumain na ang lahat sa plaza ng tinapay na matigas, sabaw na maalat at karne na hindi masabi ng ginang kung ano ang pinagkunan. Si July ay nakikisalo at nakikisaya rin, pero siya at ang pamangkin niya ay nararamdaman nilang ang paninindig ng balahibo dahil sa kung anong kadiliman ang bumabalot sa lugar. Maya-maya pa, habang nagkakainan ng lahat sa plaza, ay lumapit si Roque sa kanyang tiya. Katulad kanina ay kita pa rin ang takot sa mukha ng binatilyo. O Roque, saan ka ba nang galing? Kanina pa kita'y nahanap. Nagbanyo po ko, tiya, pero may napuntahan po ko rin sa likod ng bahay na pinagamitan ko ng banyo. Eh bakit? Ano bang meron doon? Tiya, may nakita po kong hukay, tapos may laman po yun. Parang katawan po ng tao. Ano? Sigurado ka ba dyan, Roque? Nagsasabi po ko ng totoo, tiya. Kahit po medyo madilim, alam ko po yung nakita ko. Naku, umalis na po tayo rito sa lugar na to. Ayaw ko na po talaga rito, tiya. Napatingin si Aling Harya kay Tatang Ambo na ngayoy nakaupo sa gitnang lamesa. Nakataas ang baso na gawa sa baon ng nyog. Nakangiti yun na parang walang alam. Pero sa mata na matandang lalaki ay halatang may nagkukubling lihim at kasinungalingan. Ilang saglit pa nga ay naantala na ang pag-uusap nilang magtiya nang biglang nagsalita ang pinuno ng baryo. Habang hindi pa bumubuhos ang ulan, ay ating ipagdiwang ang biyaya ng Kulimlim. Ngayong gabi ay magsasagawa tayo ng ritual ng pasasalamat. At dahil may mga panauhin tayo, kayo ang magiging bahagi ng aming seremonya. Ano? Ritual? Anong klaseng ritual po yun, Tatang Ambo? Isa lang itong simpleng pagbabasbas sa mga bagong salta. Ginagawa ito upang hindi na kayo mabalot ng sumpa ng kagubatan. Hindi na po siguro kailangan. Bukas ng umaga naman po, aalis na rin po naman kami. Nakakabala na po kami ng sobra sa inyo Pero salamat sa mga pagkain at magandang pagtanggap. Dito sa Kulimlim, walang umaalis ng hindi nababasbasan. Dahil sa mga nasaksihang iyon, ay mas lalong kinabahan na magtiya. Hinatak na nga ni Roque si Aling Harya kaya di na nila nakita kung ano ang ginagawang pagbasbas na sinasabi. Dinala nga ng bata ang kanyang tiyahin sa likod ng bahay na sinasabi niya. At nang makita nila ang nasabing hukay ay ganoon na nga ang pagkagimbal ng dalawa. Kamuntikan na silang mapasigaw. Mabuti na lang ay pareho nilang natutup ang mga bibig habang gulat na gulat pa rin. Paano kasi ay kitang-kita nila ang walang buhay na katawan ni Agustus. Duguan ang lieg nun. Dilat na dilat ang mga mata at nakanganga. Tiya, sabi ko na po sa inyo delikado po sa lugar na to. Umalis na po tayo. Mga mamamatay tao po sila. Pinatay nga nila si Agustus, pero nasan si Mang Jun?
Tia, umalis na po tayo dito bago pa po tayo mamatay sa lugar na to. Oo, Roque, aalis tayo rito. Pero hindi nila dapat mahalata ang pag-alis natin. Halika na. Mabilis silang umalis sa likod ng bahay at pasimpleng umalis sa lugar na yon. Pero nang nakita ni Aling Harya si July na binabasbasan na ng tubig ay nakaramdam siya ng konsensya. Tumigil ang ginang na ipinagtaka ng kanyang pamangkin. Bakit po, Tia? Hindi pwede tayo lang ang aalis dito sa lugar na ito. Hatak-hatak ang kamay ng pamangkin ay mabilis na tinungo ng ginang kinaroroonan ng maangas na binata. Nagulat naman ng mga tao at napatingin sa kanila lalo na nang bumulong siya. Kailangan na nating umalis dito. Po? Bakit po? Saka ako na ipapaliwanag sa iyo. Kapag nakalis na tayo dito ng buhay, bilisan mo na. Anong problema, Harya? Aalis na po kami, Tatang. Hindi pa tapos ang salo-salo At saka, akala ko'y nakaunawa na tayong dito kayo magpapalipas ng gabi. Basta, aalis na kami. Nagulat ang lahat ng tao dahil sa pagsigaw ni Aling Harya. At dahil doon ay tila biglang mas tumindi ang pagbalot ng kadiliman sa paligid. Ang mga taong kanina ay parang masayahing taga-baryo, ngayon ay nakatayo na. Tahimik, hindi gumagalaw. Ngunit ang mga mata ay nakatitig lang kay Aling Harya, Roque at July. Kahit si Tatang Ambo ay biglang nagbago ang hilatsa ng pagmumuka. Naging seryoso ang matandang Ginoo at tumalim ang mga tingin na para silang nililibak. Dahil doon ay biglang tumayo si July at sumunod na nga sa magtiya. Pero habang nakatitig ang mga taga-baryo ay marahan lang yon na naglalakad palapit sa kanila. Mabilis na umatras sina Aling Harya, Roque at July. Pilit nilang umiiwas sa mga taong papalapit ng papalapit. Kalaunan ay tumakbo sila sa kabilang dulo ng plaza at dumaan sa gilid ng isang lumang bahay. Doon ay nakita nila ulit ang maliliit na hukay kung saan nakahandusay si Augustus. Nanlaki ang mga mata ni July matapos makita ang nakababatang kapatid na wala ng buhay. Hindi niya alam ang magiging reaksyon dahil doon. Napatanga siya sa kawalan. Mabuti na lang ay nahatak siya ni Aling Harya at Roque. Ang kapatid ko! Sila yung mga nag-iwan ng pako sa daan. Kagagawan nila at planado ang lahat ng to. Mga mamamatay tao sila, kaya hindi na tayo makakabalik sa truck, July. Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Mga kriminal kayo! Hindi lang kami basta kriminal, July. Pagkasabing yun ni Tatay Ambo, ay biglang may kaluskos mula sa itaas. Sa bubong ng isang bahay na malapit sa kanila ay may gumagapang na figura. Isang nilalang na matangkad, payat, mahaba ang daliri at may pakpak na parang paniki. Dahil mga aswang kami na kagubatan! Takbo na! Dali, July! Roque! Dali-dali na nga silang tumakbo at umalis sa lugar na yon. Pinagmasdan lang sila ng mga aswang na tuwang-tuwa sa mga nangyayari. Nang lumiko sila sa isang iskinita, ay may isang aswang na kaagad sumugod sa kanila. At dahil si July ang pinakamalapit, kaya dumampot kaagad ang binata ng bato at tinampas sa ulo ng nasabing aswang. Pero kahit tumama sa mukha ng aswang ang bato, ay hindi ito natinag. Sa halip ay tumili ang halimaw. Isang malalim at malagim na sigaw na tila tumagos sa mga buto. Mabilis na hinila ni Aling Harya ang pamangkin at sumunod naman sa kanila si July. Sa kabilang bahay tayo! Bilis! Pumasok nga sila sa isang lumang imbakan. Isinara nila ang pinto at ipinwesto ang isang upuan dito bilang barikada upang hindi makapasok kaagad ang mga aswang. Umuugong sa labas ang ingay ng mga nilalang na kampon ng kadiliman. May mga martilyo dito at kutsilyo, Aling Harya! Anong gagawin natin? Diyos ko po, paano tayo makakalis dito? Ang dami-dami nila! Pinatay nila ang kapatid ko! Mga hayop sila! Ipagiganti ko ang kapatid ko! Mga hayop! Mga demonyo sila! Habang natataranta ang dalawang nakatatanda, si Roque naman ay napatingin na lang sa pinto dahil tila may nagpupumilit na magbukas nito. Nang tingnan niya ulit ang tiyahin pati ang kasamang binata, ay tila wala pa rin sa wisyo mga yon dahil sa mga nangyayari. Hindi nila namalaya na mabubuwal na ang pinto. Mabuti na lang ay pinagtatatapik sila ng malakas ng batang lalaki. Tia Harya! Kuya July! Yung pinto! Masisira na po!
Bago pa matapos si Rocky sa pagsasalita, ay tuluyan na ngang nabuhal ng pinto. Natakot silang lahat sa pag-aakalang may pumasok na halimaw, pero ganun na lang ang gulat nila nang makita si Mang Jun. Puno ng galos ang Ginoo pero halata naman na ayos ang lagay nun. Tuluyang napayak si July nang makitang buhay ang kanyang tatay. Dali-dali siyang yumakap dito at ganun din ang Ginoo. Tay, si Agustus po! Alam ko anak, pero sa ngayon, ang isipin muna natin ay kung paano tayo makakalis sa lugar na ito. Makinig kayo, July, Haria, Roque. Hindi tayo makakalaban sa dami nila. Pero kung makakabalik tayo sa kalsada, baka may dumaang sasakyan at makahingi tayo ng tulong. Kahit na anong mangyari, kailangan nating umabot sa bukana. Pero saan tayo dadaan, Jun? Siguradong paglabas natin dyan, makikita nila tayo. May ilog sa likuran ng baryo at doon ako dumaan kanina para masundan sila. Habang naghihintay kami ng truck, sinalakay nila kami at hinuli. Nakakawala lang ako at tumakbo sa putikan at pagkatapos ay sinundan ko sila. Pero nahuli na ako dahil napatay nila si Agustus. Ano pong gagawin natin, Tay? Isa lang anak, aalis tayo sa lugar na ito ng buhay. Kaya humanda kayo. Wala na nga silang inaksayang oras. Ang mga martilyo at kutsilyong nakuha sa lugar na iyon ay dinala nila sa pagtakas. Gamit ang nasabing pamukpok, ay sinira ni July ang likurang pader ng imbakan. Tumambad ng kakahuyan sa likod. Madilim ito, makitid at maputik dahil sa ulan. Hindi pa man sila nakakapasok ay lumundag mula sa itaas si Tatang Ambo na ngayon ay hindi na mukhang tao. Nakahubad siya. Ang balat ay kulay abo. May malalalim na sugat na tila hindi gumagaling at ang mga mata niya ay pulang-pula na parang nagliliyab. Walang makakalis mula sa kulimlim! Hindi mo kami mapipigilan! Nagpambuno ang dalawa habang sina Aling Haria, Roque at July ay gumawa ng paraan para makalusot sa dalawang naglalaban. Nang makalampas na sila, ay bumalik si July para tulungan ng kanyang tatay. Sinamantala ng binata ang pagkakataon. Tinaga niya ang binti ni Tatang Ambo at pagkatapos ay sinaksak niya yon sa tagiliran kaya napaatras. Umangil ang pinunong aswang at umalulong na parang nagtatawag pa ng mga kasama. Pero natigilan na yon dahil sinipa siya sa mukha ni Mang Jun na halatang galit na galit. Humandusay ang pinuno ng aswang at nang tutuluyan na siya ni Mang Jun ay sa kanila narinig ang iba pang pag-ungol ng mga aswang. Halata na palapit na ang mga yon. Tay, tara na po! Baka dumating na yung iba at hindi na tayo makaalis pa! Kapag hindi mo ako pinatay ngayon, kahit saan ka magpunta, susundan kita! Kapag nahuli ko kayo, pahirapan ko muna sa harap mo bago patayin ang anak mong yan! Isang malutong na suntok ang tumama sa mukha ni Tatang Ambo. Pagkatapos noon ay umalis na sila sa lugar na yon. Tumakbo sila hanggang sa makalusot sa kagubatan. At ilang saglit pa ay naaninag na rin nila ang ilog. Tumakbo pa sila palusot at kahit madulas at madilim ay di nila alintana ang mga ito. Nagpatuloy sila sa pagtakbo na parang walang bukas. Mula sa hindi kalayuan ay naririnig pa rin nila ang ingay ng mga aswang na parabang nagkakasiyahan sa paghahanap sa kanila. Nagpatuloy ang pagtahak nila sa gilid ng ilog. Pinilit nilang habulin ang daloy patungo sa bukas na daan. At sa wakas ay nakakita na rin sila ng ilaw mula sa isang paparating na tricycle. Ligtas na tayo! May tricycle na! Huwag tayong lalapit sa tricycle na yan! Bakit naman? Mas matutulungan tayo ng taong sakay niyan. July, naalala mo ba ang sinabi ni Tatang Ambo na yung isa sa mga taga-baryo Kulimlim ay may tricycle? Tinawag pa nga niyang Gregorio ang lalaking yon. Malamang, yan yung taong yon. At kung taga-baryo Kulimlim siya, isa rin siyang aswang. Hindi pa man natatapos ang babae sa pagsasalita, ay nakita na nga nilang nagpalit na ng anyo ang nagmamaneho ng nasabing tricycle. Kumingap-singap yon sa kawalan kaya umaksyon kagad si Mang Jun. Kumuha siya ng mga putik at isa-isang nilagyan ng mga kasama bago mahinang nagsalita. Kanina ko lang na-discover na hindi nila naaamoy ang isang taong nakababad sa putik. Yun ang dahilan kaya ko sila nasundan sa baryo. Pag-alulong ni Gregorio ay mabilis yung lumundag sa mga kapunuan palayo sa lugar na yon. Nagpatuloy naman sila hanggang sa makarating sa bukana kung saan ay nakita na nila ang ilaw mula sa isang military truck.
Sabay-sabay silang humarang sa gitna at kumaway habang humihingi ng tulong. Ang awa niyo na! Tulungan niyo kami! Tulong po! Tulong! Huminto ang nasabing truck at bumaba ang ilang mga sundalo. Nang masiguro na hindi sila mga rebelde ay kagad silang inakyat sa truck. Nakahinga sila ng maluwag pare-pareho kahit papawisan, puno ng gasgas at ng mga sugat. Maluwang na rin sa kalooban ni Aling Haria dahil buhay sila ng kanyang pamangkin. Mainit ang ilaw ng truck pero mas mainit ang yakap ng pag-asa. Habang nakasakay doon ay halata ang paghabol ng hininga nilang apat. Napatanong pa nga ang isang sundalo sa harap nila kung anong nangyari, kung bakit sila tila mga naliligo sa putik. Nagkatinginan muna sina Mang Jun at Aling Haria na tila nag-uusap ang mga mata kung sasabihin nga ba ang totoong nangyari. Hanggang sa magdesisyon na nga ang Ginoo na magsalita. Galing kami sa baryo Kulimlim para sana humingi ng tulong dahil nasira ng sasakyan namin ng gulay. Pero ang mga tao ron, hindi sila tao. Mga aswang sila at hinabol kami kaya kami nagtago sa putikan para hindi nila maamoy. Natigilan na si Mang Jun dahil nagtawanan ng ilang sundalo. Pero may ilang nakinig at tila seryoso, kabilang ang magpinsan sina Sargento Aga Marticio at Sargento Mulak Lunicio. May alam din kasi ang mga yon patungkol sa mga aswang dahil laking probinsya sila sa Kabisayaan. Bakit po kayo tumatawa? Sa tingin niyo ba'y gumagawa kami ng kwento? Mag-aaksaya ba kami ng oras na magputik ng katawan kung walang katotohanan ng sinasabi namin? Tiya, tama na po. Hayaan mo ako, Roque. Hindi nila alam ang totoong nangyari kaya nila tayo pinagtatawanan. Alam niyo bang namatayan ng anak si Mang Jun at kapatid nitong si Jolay? Kaya wala kayong karapatang tumawa. Hindi porket pinasakay niyo kami rito may karapatan na kayong pagtawanan ng mga nangyari sa amin. Haria, huminahon ka. Natural lang naman na tumawa ang mga taong hindi naniniwala. Pero mahirap man paniwala ng mga sinabi namin. Totoo yon. May isang baryo ng aswang na malapit dito kaya hindi pa tayo ligtas kahit na nandito na tayo sa truck. Posibleng sinusundan pa rin nila tayo hanggang ngayon. Natahimik ang lahat dahil sa sinabing yon ng Ginoo. Pagkalaon ay magkasunod din na nagsalita sina Sargento Lunicio at Sargento Marticio. Ipinaliwanag ng magpinsang sundalo ang paniniwala nila sa aswang noong nasa probinsya pa sila at hindi pa nadidestino. At habang nagkukwento, wala pang 5 minuto ang nakalipas sa biyahe nang biglang umalingaw-ngaw ang isang matinis na huni mula sa labas. Nagulat ang lahat ng sakay ng truck dahil alam nilang hindi yun gawa ng isang normal na hayop. At sa kasagsagan ng kanilang pananahimik ay muling kumapit ng mahigpit si Roque sa kanyang tiyahin. Tiya, nararamdaman ko na po sila. Nandito na po ang mga aswang. Nasundan na po nila tayo. Eksaktong pagkatapos magsalita ng batang lalaki ay biglang lumipad sa harap ng windshield ang isang nakakatakot na nilalang. Malaki, balingkinitan, may pakpak na parang paniki at may mga kukot pangil na kasing haba ng daliri ng tao. Napamura ang nagmamanehong sundalo hanggang sa suntukin ng halimaw ang salamin. Sa pagkabigla ng driver ay na out of control ang truck. Gumewang sa madamong gilid ng kalsada at sumalpok sa isang malaking puno. Niyakap agad ng ginang ang kanyang pamangkin dahil sa takot. Habang sina Mang Jun at July at ang iba pang sundalo ay nagulat din sa nangyari. Roque! Tiya! Naunang bumaba sina Sargento Lunicio at Sargento Marticio na inalalayan sila pagkalaon. Nakita nilang umusok at lumiyab na ang harap ng truck. Mula roon ay naririnig nilang sumisigaw ang driver. Ang katabi nito pati ang halimaw na may pakpak. Naipit kasi yon sa sinalpukan nilang malaking puno. Ang ilang sundalo nilang kasama na kaninang nagtatawanan ay hindi ngayon makapaniwala pagkakita sa aswang na may pakpak. Tiya, paparating na po yung ibang aswang. Umalis na po tayo rito. Huwag ka mag-alala, Roque. Aalis tayo sa lugar na ito. Tila lumindol ang paligid. Gumalaw ang mga punong parang may dumadaang demonyo.
At ilang sandali pa nga ay isa-isa nang bumagsak ang mga aswang mula sa itaas sa mga puno sa paligid nila. Nagulantang ang mga sundalo sa mga nakita at kagad din namang sumenya sa magpinsang sarhento na paputokan ng mga yon. Habang nangyayari ang engkwentro ay inakagkagad ni Mang June ang mga kasama. Tumakbo na lahat sa gubat at huwag sa kalsada! Mga sundalo, sumunod na po kayo sa amin. Kapag nanatili kayo rito, siguradong mauubos kayo ng mga aswang. Ang ilan sa mga sundalo ay pinagtulungan na nga ang mga aswang na takam sa sariwang dugo at karne. Dahil doon ay wala nang nagawa si Mang June, July, Aling Haria at Roque. Sinuungan nila ang gubat kahit madilim at nang makalayo na sila ay isang malakas na pagsabog ang nagpatigil sa lahat. Napalingon sila sa pinanggalingan ng pagsabog kaya nakita nila ang malaking apoy. Tuluyan na kasing sumabog ang truck na sasakyan ng mga sundalo. Nagtuloy-tuloy na nga ang apat hanggang sa may isang aswang ang umatake na kagad nakita ni Aling Haria. July, sa kaliwa mo, may aswang! Kamuntikan ng madagit ni Tomba si July, mabuti na lang ay nakaiwas ang binata at kaagad na nagtago sa gilid ng puno. Nanatili silang tahimik habang nagmamasid sa paligid. Mula sa hindi kalayuan ay naririnig pa rin nila ang sigaw ng mga sundalong nakikipaglaban pa rin sa kanilang mga buhay. At maya-maya pa ay biglang nawala na ang putukan ng mga baril, pati ang mga sigaw ng sundalo. Naiwan ang mga ungol ng aswang na tuwang-tuwa matapos maraming mapagpiestahang katawan. Tiya, dito na po pa tayo mamamatay? Hindi, Roque. Makakalis tayo rito. Makakalaya tayo sa impyernong ito. Pangako yan. Kumusta mga bisita sa Baryo Kulimlim? Namiss ko kayong magtiya. Ngayon ay katapusan nyo na dahil babalik kayo sa baryo na wakwak ang mga tiyan at ubos ang dugo. Ah! Napatalo ng aswang sa malayo matapos siyang saksakin ng magtatay na Mang June at July. Habang napapasandal sa puno ay umawak siya sa tiyan na napuruhan. Walagya kayo. Pero hindi na bale dahil matutulad na rin naman kayo sa isang inyong kasama. Pagpipestahan namin kayong lahat. Papatayin kita bago mo magawa yon! Kung kaya mo, nakakalimutan mo yata ako si Tomba, ang tagatumba ng mga bagong salita. Tumalon-talon sa puno ang aswang at ang nasa bahagi na siya na hindi nakikita ay doon siya umalulong para magtawag ng mga kasama. Subalit bago pa matapos yon ay magkakasunod na putok na ng baril ang umulan sa kanya. Lumagpak siya sa lupa, sa harapan mismo ni Mang Jose at July na naggulat din. Butas-butas ang katawan ng aswang na unti-unting bumabalik sa anyong tao. Pagkalaon ay nawalan na yon ng buhay. Saka naman sumulpot ang magpinsang sundalo na sina Sargento Lunicio at Sargento Marticio. At ayon sa dalawa, ay hindi basta-basta bala ang ginagamit nila sa aswang kundi pangontrang tingga. Doon din ay sinabi ng dalawa na naubos na ang mga kasama nila. Nilapan na lahat ng mga aswang. Inaya na rin silang umalis sa lugar na yon dahil nagpadala na ng hudyat ang napatay nilang aswang na si Tomba. Maraming salamat sa pagliligtas niyo sa amin. Sinabi nga ng magpinsan na hindi pa sila ligtas kaya mabuting magsama-sama lang. Binagyan din nila ng iba pang gamit na panlaban sina Mang June, July at ganoon na rin si Aling Haria. Maya-maya pa, sa paglalakad nila sa masukal at madilim na gubat, ay sumalubong na naman ang dalawang aswang. Sina Dudong at Idoy na mga pamangkin ni Tatang Ambo. Katulad ng iba, ay may pakpak din ng dalawa at sinabi nga ni na Sargento Lunicio at Sargento Marticio na aswang na mga layog ang kaharap nila. Tapos na ang pagtakas. Sasaluhin kayo ng lupa ng Kulimlim, mga walang kwentang tao. Ito ang saluhin nyo mga animal! Tinalon niya sa dilim ang aswang na layog at nakahawak siya sa pakpak nito. Umigtad sila at nagpagulong-gulong sa lupa. Dahil doon ay sumugod din si Idoy pero hindi siya hinayaan ni July na makalapit sa tatay niya. Mamamatay kayo mga aswang kayo! Gagantihan namin kayo sa pagpatay sa kapatid ko! At buong lakas na inihagis ni July ang martilyong bitbit sa mukha ng aswang na si Idoy. Parehong bumagsak at napatay ang mga aswang na sina Dudong at Idoy.
Dali-dali naman silang umalis sa lugar na yon dahil naririnig nila ang iba pang aswang na paparating pa. May mangilan-ngilan pa silang nasa lubong pero dahil na rin sa tulong ng kasama nilang sundalo, nalatang sanay sa pakikipagtunggali at maraming alam sa aswang, madali nilang natatalo ang mga kalabang nakakaharap. Ang magtiya ay nakaramdam ng kapanatagan kahit tila malayo pa sa katotohanan ng lahat. Kahit pa wala pa rin kasiguruduhan kung makakaligtas nga sila at aabot pa ng umaga. Meron pang isa ron sa bandang puno. Tingnan niyo! Kagad nagpaputok ng baril si Sargento Lunicio at kahit madilim ay nasapul niya sa noo ang aswang na bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Nang meron pang sumunod na maliit na aswang ay inikot ni July ang katawan nito at tinaga ang leeg. Tumalsik ang itim na dugo dahilan para mapaurong ang dalawa pang aswang na susugod sana. Ano? Lumusob kayo! O walang ya kayo! Dumating ang aswang na si Gregorio na nasa anyo ng aswang at sumalakay ito. Mabilis siyang kumilos kaya nagtakbuhan sila palayo at patago. Dahil doon ay mas lumakas pa ang loob ng dalawang aswang na kaninang inaduduwag na. Tiya, natatakot po ako. Mamamatay na po yata tayo dito eh. Ang dami ng mga aswang. Huwag kang matakot, Roque. Dahil hindi tayo papabayaan ng Diyos. Magtiwala lang tayo at manalangin sa Kanya. Hinawakan ng ginang ang kamay ng kanyang pamangkin, saka sabay silang pumikit at nanalangin. Sa isang iglap ay narinig na lang nila ang aswang na si Gregorio na sumisigaw sa tindi ng sakit na nararamdaman. Walang iya kayo mga sundalo kayo! Hindi ako papayag na mapatay niyo ako ng basta-basta! Papatay ko kayo! Papatay ko kayo! Ikaw ang unang mamamatay. Etong sayo! Kitang-kita na magtiyak kung paano pokpokin ni July ang tagiliran ng aswang. Tumakbo kagad siya sa gilid ng puno at nagtago at sina Sargento Lunicio at Sargento Marticio na ang sumunod na umatake. Pagka-reload ng kanilang baril, ay magkakasunod nilang pinaputukan si Gregorio na nakaiwas pa noong una. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi na niya natakasan ng mga tinggang may pangontra. Sinubukan niya pang tumakas pero biglang sumulpot si Mang Jun sa harapan niya habang gumagapang siya. At saan ka pupunta, aswang ka? Akala ko ba kami ang hindi makakatakas, ha? Hindi ako papayag na mapatay niyo ako. Mga mahihila kayo. Ano? Sino ang mahila ngayon? Sino ngayon ang gumagapang aswang? Papatayin kayong lahat ni tatangam mo. Kayong mamamatay at mauubos! Hindi na nga binigyan ng pagkakataon ni Mang Jun si Gregorio. Itinarak niya sa leeg ang matulis na kahoy habang nagkakakawag ang aswang at sa huli ay tuluyan niya itong nawalan ng buhay. Nang makita yun ng dalawa pang aswang, ay umangil lang sila habang natatakot. At bago pa sila makatawag ng atensyon, ay pinagbababaril na sila ni Sargento Marticio. Pagkatapos noon ay ilang minuto rin silang natahimik pero hindi pa rin sila tumigil sa paglalakad. Kailangan nilang makahanap ng mas ligtas na lugar kung saan hindi malaki ang lamang ng mga alagad ng kadiliman. Tiya, may apoy puro no? Oo nga no. Mga kasama, may nakita kaming apoy sa banda roon sa kaliwa. Napatingin ang lahat sa direksyon na tinuturo na magtiyahin. Nang makita nila ang mahinang apoy mula sa hindi kalayuan, ay nagdesisyon silang puntahan yon. Subalit, ayon sa magpinsang sundalo na kasama nila, ay maging alerto sa paligid sapagkat baka posibleng may mga aswang pa rin sa paligid. At habang minabaybay nga nila ang daan papunta roon, hindi nga nagkamali ang dalawang sarhento. Nakarinig sila ng mga kaluskos hanggang sa may mga aswang na namang nagsulputan mula sa kung saan. Parang hindi sila nauubos. Ang dami nila. Huwag kang panginaan ng loob, anak. Makakalis tayo sa lugar na ito. Alam ko naman po yun, Tay. Isa sa kanila ang sumugod kay July mula sa ere. Pero sinalo ito ni Mang Jun gamit ang isang kahoy na poste at itinusok sa tiyan ng halimaw. Ang ilan pa ay pinagtulungan na magpinsang sundalo na kaagad nilang napabagsak. Ilang saglit pa, nang matuntun nila ang pinanggagalingan ng apoy, ay nakita nila ang isang lumang kubo na sinusunog ng mga sundalo para sa signal fire. Nagtago agad sila sa likuran nito.
Samantalang hinugot naman ni Mang June ang lumang lighter sa bulsa. May gasolina to mga pinamuna sa makina kanina. Magsiga pa tayo sa palibot. Dahil natatanda ko sa kwento ron sa baryo natin na ayaw nga raw sa apoy ng mga aswang. Tama, yun nga rin ang pagkakaalam ko. Sumang-ayon ang lahat matapos sumigunda na magpinsang sundalo na maraming karanasan at alam patungkol sa aswang. At ganoon na nga ang ginawa nila. Tinupok nila ng apoy ang paligid. Kaya nang dumating ang mga aswang, ay bumagal ang mga ito na tila ayaw tumawid sa apoy. At ilang saglit pa nga, mula sa kadiliman ay muling nagpakita ang pinuno ng mga aswang na si Tatang Ambo. Mabuti nagpakita ka rin ulit, hayop ka! Ikaw ang pinuno ng mga aswang, di ba? Kaya umanda ka sa ginawa mo sa anak kong si Agustus. Hindi ko palalampasin ang pagpatay niyo sa kanya. Magbabayad kayong lahat, lalong-lalo ka na! Tignan natin kung sinong matitirang matibay. Kayo na 6 na lang o kami na kahit isa lang ay katumbas na ng 2 ninyo. Puro ka satsat! Kung totoo matapang kang aswang, magharap tayo ng ama sa ama. Ipapakain ko ang mukha mo sa lupa. Hindi ako tanga para gawin yon. Hindi ako naging aswang para magpauto sa isang hamak na tao lang. Ha! Siraulo kayo mga sundalo kayo! Mamamatay din kayo! Natigilan na matandang lalaki matapos siyang paputukan sa paa ng magpinsang sarhento. Napaangil din ang mga aswang dahil sa ginawang yun ng 2 sundalo. Pagkalaon ay tumitig ng matalim sa kanila si Tatang Ambo bago muling ngumisi. Magpakasaya na kayo sa gitna ng apoy dahil mauubos din yan maya-maya, lalo na at nagbabadya ang pagulan. Hindi nyo kami ay matatakasan. Kayong lahat ay magiging bahagi ng baryo ng Kulimlim. Pero hindi bilang padauhin, kundi bilang mga handa namin sa habag. Kung may mamamatay man sa gabing ito, hindi kami yon, kundi kayo mga animal na halimaw. Sige, tignan natin! Sa galit ni Aling Haria ay kinuha niya ang isang kahoy na may apoy at buong lakas niyang ibinato na tumama sa katawan ni Tatang Ambo. Napaangil sa galit ang matandang aswang, ganun din ang iba pa. Sinubukan nilang umatake pero pinaputukan ng magpinsang sundalo ang mga aswang na sa takot ay nagpulasan. Alam kasi nila na tiyak ang kamatayan kapag tinamaan ng tingga na may pangontra. Sargento Lunicio! Sargento Marticio! Patayin niyo na ang pinuno ng aswang para matapos na ito! Pagtango ng magpinsang sundalo ay pinaulanan nila ng bala si Tatang Ambo. Umatras sa matandang Ginoo pero may mga bala na tumama sa katawan niya. Ang ibang aswang ay pinaghahagisan ni Mang June at July ng apoy na nagpulasan din. Galit na galit ang pinuno ng aswang habang sumisigaw dahil tila nilalamon ng apoy ang balat niya dahil sa tama ng tingga ng baril. Napasigaw din ang iba pang mga aswang na tila ba konektado sila sa isa't isa. Napansin yun ng batang lalaki kaya hinila niya ang laylayan ng tiyahin at takot na nagsalita. Tiya, para po silang konektado lahat kay Tatang Ambo. Kapag si Tatang Ambo ang pinuntirian nyo, sigurado pong lahat ng aswang ay mamamatay na rin. Napansin ko rin yan, pamangkin. Napakatalino mo talaga at ang galing mo mag-obserba. Mga kasama, puntirihin nyo si Tatang Ambo. Siya ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng mga aswang. Kapag napatay siya, lahat sila'y mamamatay na rin. Dahil doon, ay mas pinunterya pa ni na Sargento Lunicio at Sargento Marticio ang pinunong aswang. Dahil doon ay nagtulong-tulong din ng mga aswang na ipagtanggol ang kanilang leader. Pero marami ang napatay kaya isa-isa silang umatras dahil na rin sa takot. Hindi po ito tapos! Sisiguraduhin kung hindi kayo makakalis ng buhay sa lugar na ito! Pagkatapos sabihin ni Tatang Ambo, ay tuluyan na silang nawala sa dilim ng gubat. Dahil doon, nakahinga na muluwag ang lahat at pansamantalang nakapagpahinga. Tataboy din natin sa wakas sa mga walang yang aswang na yon. Oo nga, sana sumapit na ang umaga para makita na natin ang paligid at makaalis na kaagad tayo sa lugar na ito. Kaunting tiis na lang po, Aling Haria. Tapos na po ang laban. Hindi pa po tapos ang laban, tiya. Nararamdaman ko po sila sa paligid. Naghihintay lang po sila sa atin kaya wag po tayong matutulog.
Dahil sa sinabing yun ng batang lalaki ay napabuntong hininga na lang sina Mang June at July, ganun din ang tiyahin niyang si Aling Haria. At makalipas ang ilang minuto ay narinig nila ang helikopter sa langit. Dahil doon ay napatingala silang lahat. May helicopter! Papalapit dito! Oo nga po, Aling Aria! Napatingin sila sa dalawang sarhento matapos sabihin ng mga yon na dumadaan talaga ang helikopter sa dakong yon. Signal area kasi ang kinaroroonan nila, kaya rin pala pamilyar sa mga sundalo ang lugar. Ilang sandali pa nga ay tumapat sa ibabaw nila ang nasabing helikopter. Hinangin ang apoy pero hindi naman ito namatay. Nagulog mula sa itaas ng mahaba at matibay na tali at mula roon ay nagbabaan ng ilan pang sundalong galing sa syudad. May mga dala silang night vision, baril at medical kits. Lumapit ang dalawang sarhento at sumaludo. Rumisponde ang mga yon dahil bago sumabog ang military truck ay nag-report na ang mga sundalo kanina. Nireport ni na Sarhento Lunicio at Sarhento Marticio na sila nga lang ang nakasurvive sa nangyari. Kasama ang mga sibilyan na sina Mang June, July, Aling Haria at Roque. Nakikiusap po ako sa inyo. Isama niyo na po kami at huwag na po kayong babalik sa Baryo Kulimlim. Magsikat na po ng araw kayong maggalugad dahil delikado sa ngayon. Nasa paligid lang po ang mga aswang. Napaismid ang mga sundalong nakarinig. Natawa pa nga ang ilan dahil sa sinabi ng batang lalaki. At pagkatapos ay sinama na nga silang lahat pasakay ng helikopter. Habang lumilipad palayo ang sasakyang panghimpapawid, ay napapatingin ang magtiya sa mga kapunuan sa ibaba. Niyakap ni Aling Haria ng mahigpit ang kanyang pamangkin. Roque, sa wakas ay makakalaya na talaga tayo sa impyerno. Hindi na rin tayo masusundan ng Tiyo Junior mo. Magsisimula na tayo ng panibagong buhay. Hindi na nga po tayo masusundan ni Tiyo Junior pero yung mga aswang po, tiya, hindi po sila titigil. Huwag mo nang isipin yon. Hindi nila tayo masusundan na po. Maniwala ka sa akin. Naririnig ko pong bumubulong sa angin si Tatang Ambuy. Sige na, matulog ka na, Roque. Pagod lang tayo pareho. Dahan-dahang nagpikit ng mga mata ang magtiya at paggising nila ay nasa shelter na sila sa syudad. Lagpas 1 linggo silang nagpagaling sa isang shelter sa lungsod. Binigyan din sila ng proteksyon ng lokal na pamahalaan at isang ulat ang natanggap ni Aling Haria na ikinabigla niya. Wala na raw ang kinakasama niyang si Mang Junior dahil nasaksak ng mga kainuman. Wala na rin daw ang baryo ng Kulimlim. Ayon sa mga sundalo ay pinagsusunog ng mga otoridad ang nasabing lugar at inilibing sa ulat bilang aksidente ng sunog sa kagubatan. Nabawi rin ang truck ng mga gulay na mag-amang June at July, pero hindi naman nabawi ang katawan ni Agustus. Sinasabi kasing kasama na raw itong natupok sa baryo ng Kulimlim. Makalipas ang ilang pang-araw ay lumabas na ang magtiyahin sa shelter ng militar. Nabigyan din sila ng panimula ng mga taga roon matapos malaman ang kanilang kwento. Mang June, July, mag-iingat kayo ha. Maraming salamat sa tulong ninyo sa amin ng pamangkin ko. Habang buhay kong tatanawin itong utang na loob sa inyo dahil hindi nyo kami iniwan. Maraming salamat din sa inyo. Naway maging masaya ang pamumuhay nyo dito sa syudad. Pagpalain kayo nawa ng Diyos. Ikinalulungkot ko pala ang nangyari kay Agustus. Alam kong kung nasan man siya ngayon. Siguradong ginagabayan niya kayong magtatay. Oo, alam ko naman yon. Sige po, mag-iingat po kayo, Aling Haria. At ikaw, Roque, huwag mong paiinitin ang ulo ng tiya mo ha. Huwag kang maging pasaway ha. Opo, Kuya July. Sana nga po, makita po tayo ulit, Mang June at Kuya July. Tutulong po ako sa inyo kapag nakita ko kayo ulit dito sa lugar na ito. Sige, asahan ko yan ha. Alam niyo naman kung anong araw kami nagpupunta dito para mag-angkat ng mga gulay. Sige po. Ay, siya nga pala. Kailan ba ulit yung balik ng operasyon ninyo? Sa susunod na linggo na. Ang plano ko nga sana sa susunod pang buwan pero nagre-reklamo na yung mga suki namin dahil mas mahal at mas pangit daw sa inaangkat nila ngayon. Marami na silang napag-usapan at pagkatapos noon ay nagpaalam na nga ang mag-amang June at July. Umuwi naman na sina Aling Haria at Roque sa inuupahan nilang bahay na malapit lang sa simbahan. Nang hapong yon,
Habang abala ang ginang sa pagluluto ng makakain nila para sa hapunan, napatingin naman si Roque sa bintana at tinanaw ang labas. Nagsimula ng kumuti-kutitap ang mga ilaw dahil palubog na rin ang araw. Maya-maya pa ay biglang umihip ang hangin at nang dumampi yun sa batang lalaki ay tila may hatid yung nakakakilabot na babala. Napayakap si Roque sa sarili habang patuloy ang pagmamasid sa paligid. Hanggang sa may mapansin siyang mga tila malalaking ibon na lumilipad-lipad mula sa hindi kalayuan. Ibon ba yun? Natigilan na siya at muling nangilabot matapos marinig ang tila ay binubulong ng hangin. Ang boses ni Tatang Ambo ay tila nag-i-echo sa kanyang utak. Hindi niyo kami matatakasan! Kahit saan kayo magpunta, ay masusundan at masusundan namin kaya! Nanginig ang kalamnan ni Roque kaya dali-dali niyang isinara ang bintana. Napansin naman yon ni Aling Haria kaya habang nagluluto ay tumingin yun sa kanya. Bakit mo kagad isinara yung bintana, Roque? Tiya! Bakit? Buhay pa po si Tatang Ambo. Narinig ko yung boses niya na bumubulong sa hangin. Nandito po siya sa syudad. Hindi pa man natatapos ni Roque ang pagsasalita ay nakarinig na sila ng kalabog sa bubungan. Dahil doon ay patakbo siyang lumapit sa tiyahin at yumakap. Sabay silang napatingin sa bubungan dahil nagpatuloy ang pagkalabog doon na parang may naglalakad na may mabibigat na paa. Iya, nandito na po siya. Nagbalik na po siya. Diyos ka pa! Habang nagyayakapan at nakatingin sa itaas, ay mabilis ang sumunod na pangyayari. Nasira ang bubungan nila matapos lumundag ng kung anong nilalang doon. Tumalsik ang magtiya sa bandang pintuan ng kusina. Pagdilat ng mga mata nila ay ganoon na lang ang gulat nila nang makita ang nakakatakot na nilalang. May malapaniking pakpak, may tim at makinis na balat. Mahabang mga kuko at matatalim na mga ngipin at pangil. Naglalaway pa yon habang inilalabas ang mahabang dila sa kanila. Si Tatang Ambo ay biglang ngumisi sa kanila habang tinatapunan sila ng matalim na tingin. Kumusta? Ano mo kami natuntun dito? Sinasabi ko naman sa inyo, hindi niyo ako matatakasan. Pagkatapos ko sa inyong magtiya, ang magtatay naman na yun ang isusunod ko, pati yung mga walang yang sundalo. Siraulo kang bata ka! Bakit mo akong binato ng pigurin? Nagsasalita pa ako! Wala kang galang sa nakatatanda! Dubayan mo na kami! Nananahimik na kami Bakit ko naman gagawin yan? Pagkatapos yung ubusin ang buong angkan ko, ay sasabihin mo sa akin yan. Pinatay niyo si Inday, si Tomba, si Dudong, si Indoy at Gregorio. Kaya naman, iisa-isain ko rin kayong lahat. Kayong sumalakay sa amin! Pinagtanggol lang naman namin ang sarili namin Manahimik kang palasagot na bata! Tandaan mo to! Nagkamali kayo ng ginawa. Dapat ako ang pinuntirya nyo. At inunang mapatay dahil kaya ko ulit magparami ng lahi sa maiksing panahon lang. At sisimulan ko yon sa inyong magtiya. Gagawin ko kayong mga kampon ko! Hindi ako papayag na mangyari yan! Matapos na tumayo ang ginang ay walang kaabog-abog niyang itinulak si Roque palabas ng kusina. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang bote ng alkohol at inihagis yon sa aswang. Pagkatapos noon ay sumugod siya at pinuntirya ang gasol ng kalan. Natumba ito at mabilis na sumirit ang gas. Hindi na nagdalawang isip ang ginang na sindihan ng lighter na nasa bulsa at hinagis sa kinaroroonan ni Tatang Ambo. Akala mo ba'y basta-basta lang ako matatablan ng ganyang alkohol? Hindi na nakapagsalita ang matandang aswang dahil sa malakas na pagsabog. Pagkatapos noon ay tumalamsik si Aling Haria sa labas ng kusina. Nasunog ang kitchen area at sinikap naman na bumangon ng ginang kahit nahihilo siya at duguan sa tindi ng natamo. Nabingi rin siya sa lakas ng ugong at habang iginagala ang tingin ay nakita niya sa bandang kaliwa si Roque na umiiyak. Pero hindi niya naririnig ang kung anong sinasabi ng batang lalaki. Tila nag-slow motion kasi ang paligid dahil sa nangyari. Nang lumingon si Aling Haria sa nasusunog na kusina, ay may nakita siyang nilalang na nasusunog doon sa loob.
Pagkatapos sa mga pangyayaring yon, ay tuluyan nang umikot ang kanyang paningin at nagdilim. At ang mga sumunod na nangyari ay nawala na siya ng malay tao. Tiya! Tiya Ria! Gising po! Tiya! Pagmulat ng mga mata ni Aling Haria ay puting kisame ang tumambad sa kanya. Napasinghot siya matapos malanghap ang amoy ng alkohol. Iginala niya ang tingin sa palibot ng tahimik na paligid na pinaiingay lang ng mahinang pagtiktak ng wall clock na nasa dingding. Dahan-dahan niyang ipinaling sa kaliwa ang tingin dahilan para makita niya ang pamangkin na si Roque. Nakaupo yun sa gilid ng kama habang hawak ang kamay niyang nakabenda. Roque, Tiya, gising ka na po, Tiya. Salamat po sa Diyos na gising ka na po. Nasaan tayo, pamangkin? Anong ginagawa ko rito? Anong nangyari? Nasa ospital po tayo ng lungsod, Tiya. Mamaya ko po ipapaliwanag ang lahat. Tatawag lang po muna ako ng nurse, ha? Lumabas nga kagad ang batang lalaki at tumawag ng manggagamot habang umiiyak. Laking pasalamat niya talaga sa Diyos dahil nakaligtas ang kanyang tiyahin sa malagim na panganib. Nang okay na ang lahat, ay sinabi nga ng doktor na malayo na sa panganib ang ginang. At matapos siyang matingnan, ay muling nag-usap ang magtiyahin. Salamat po talaga sa Diyos. Okay nang lagay niyo, Tiya. Salamat din sa pag-aalaga mo sa akin. Wala po ba talaga kayong matandaan, Tiya? Meron naman, Roque. Sinalaki ni Tatang Ambo yung bahay natin tapos pinasabog ko yung tangke sa kusina. Nakita kong nasunog siya. Pero wala pong nakita yung mga bumbero na patay na katawan dun sa kusina eh. Kung ganon buhay pa nga siya. Matindi talaga ang halimaw na yon. Kaya nga po, pero wag na po muna nating isipin yun, Tiya. Basta po, nagpapasalamat ako sa Diyos na ligtas po kayo. Pero hanggang kailan kaya matatapos to? Siguradong hindi tayo titigilan ni Tatang Ampo. Kaya nga po kaya humingi ako ulit ng tulong sa kanila. Eksaktong pagkasabi noon ng batang lalaki ay pumasok sina Mang June, July, kasunod ang magpinsang sundalo na sina Sargento Lunicio at Sargento Marticio. Hindi alam ni Aling Haria kung ano ang mararamdaman niya. Naghalo ang luha at tuwa sa kanyang puso matapos makita ang mga taong tumulong sa kanilang magtiya. Kagad inabot ng Ginoo ang dala niyang prutas na nilagay naman ni Roque sa isang gilid. Kumusta, Ria? Salamat at gising ka na. Ang akala namin, Huwag ka mag-alala, Jun. Dahil hindi ako bibitiw. Hindi ako pwedeng basa-basa iwan ng pamangking ko dahil nangako ko sa kapatid kong si Harry na aalagaan ko hanggang paglaki ang anak niyang si Roque. mabuti naman kung ganon. Gusto ko lang sabihin sa iyo, Haria, na malakas ka. Hindi lahat ng babae kayang gawin ang ginawa mo. At ikaw naman, Roque, hindi lahat ng bata ay kayang ipaglaban ang tiyahin nila ng ganon. Salamat. Nabalitaan namin sa pamangkin mo ang nangyari, na muli kayong sinalakay ni Tatang Ambo. At ayon nga sa mga bumbero na nag-apula ng sunog sa bahay nyo walang ibang katawan silang nakitang nasusunog. Ang ibig sabihin lang nun Buhay pa rin ang demonyong aswang. Nagbabala siya sa amin. Sinabi niyang gaganti siya at iisa-isay niya tayo. Bukod doon sinabi niya rin na gagawin niya tayong kagaya niya. Aalipinin niya tayo sa sumpa ng pagiging aswang. Kaya nga kami naparito. Nakausap na kami ni Sargento Lunicio at Sargento Marticio at handa silang tumulong ulit sa ating kasama ang ilang sundalo. Ang tanong ay kung maniniwala ba ang mga ibang sundalo sa atin? Sa pagkakatanda ko tinawanan nila tayo matapos kong sabihin ang totoong nangyari. Ipinaliwanag ng magpinsang sarhento na ang isasama nilang mga sundalo ay katulad din nilang naniniwala sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Kung ganon, ano ang gagawin natin para matapos na ang lahat ng ito? Nagsasawa na rin akong tumakas ng tumakas. Panahon na siguro para tayo naman ang lumusob sa walang hiyang aswang na iyon para matuldukan na ang kasamaan niya. Kapag nakalabas ka na rito, magsisimula tayong kumilos. Kaya magpagaling ka kagad, Haria. Hindi mo na kami uuwi ni July sa baryo para tapusin ang misyon na ito. Pagkatapos ng seryosong pag-uusap na yon,
ay pansamantala na ngang nagpaalam sina Mang June, July, Sargento Lunicio at Sargento Marticio. Nagpasalamat ulit ang mag-Chine sa tulong ng mga yon at makalipas ang ilang araw, paglabas ni Aling Haria sa ospital, ay humanap na sila ulit ng bagong matutuluyang bahay. Sa kabutihang palad ay merong kaagad silang nahanap na malapit naman sa pamilihan. Biyernes ng hapon ay nakatipo na ulit sila sa bahay ng magtiya. Tinalaki nila kung paano tuluyang mapapatay si Tatang Ambo. At sa tulong ng ibang kakilala ng dalawang sarhento ay natuntun nga nila ang kinaroroonan ng nasabing aswang. Makinig kayo mga kasama. Unang-una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil pinahintulutan ako at tinayaan ni Sargento Lunicio at Sargento Marticio na manguna sa operasyong ito. Kahit na sila ang mas may karanasan kaysa sa akin, at ganon din ang mga sundalong kasama natin. Tumahimik ang paligid at seryosong nakinig ang lahat sa Ginoo. Ngayong gabi na ito, ay nalaman na natin ang pinagtataguan ni Tatang Ambo. Doon siya sa bukiling nasa dulo ng lungsod at ginagamit niyang lugar na iyon para mambiktima ng mga inosenteng tao. Ngayong gabi na ito, isasalakayin natin siya. Kung dati siya ang lumulusob, ngayon naman ay siya ang lulusobin natin. Siguradong masosurpresa siya sa gagawin natin. Naintindihan niyo ba ako mga kasama? Oo, naintindihan namin. At katulad ng plano, ipapain natin ikaw, Haria. Sisiguruduhin nating mahuhulog siya sa patibong. Palilibutan natin ang lugar at para hindi niya tayo maramdaman ay magbabalot tayo ng putik na may katas ng bulok ng mga dahon. Sa tulong ni na Sargento Lunicio at Sargento Marticio, ay mas magiging mabisa mga yon dahil sa kaalaman nila sa ganitong bagay. At kapag nasilo na natin siya, sabay-sabay natin tong isasaboy. Napatingin ang lahat sa hawak ng Ginoo na isang maliit na botelya. Kulay berde ang likidong laman nun at nang binuksan niya yon ay umaalingasaw ang amoy ng dahon. Sa tulong pa rin ni na Sargento Lunicio at Sargento Marticio, nalaman natin na mabisang panlaban sa mga aswang ay ang katas ng talumpunay. Ang lugar na maraming tanim na ganitong halaman ay hindi natake ng mga aswang dahil ayaw na ayaw nila ang amoy nito. Kapag sinaboy natin ito kay Tatang Ambo, unti-unti siyang mamamatay na parang nalulusaw at parang sinabuyan ng asido. Handa na ba lahat? Nagsigawan ng lahat ng nasa silid at idiniklara na nga kagad nila ang tagumpay. Ilang saglit pa, pasado 5:30 ng hapon, nang naghahanda na ang lahat, ay nilapitan ni Roque ang kanyang tiya at niyakap sa likuran. Tiya, mag-iingat ka po ron ha. Malayo po kami ni Kuya July sa inyo kaya mag-iingat ka po talaga. Huwag ka mag-alala, Roque. Walang mangyayaring masama sa akin. Nakita mo naman kung sino ang mga kasama ko. Mas matatapang na sundalo na handang lumaban sa alagad ng kadiliman. Pero nag-aalala pa rin ako sa iyo, tiya eh. Walang mangyayaring masama sa atin dahil si Tatang Ambo ay mapapabagsak natin. May tiwala rin ako sa kakayahan mo, pamangkin. Sigurado kong hindi ka mapapahamak dahil matapang ka. Salamat po, tiya. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, ay naganda na ang lahat. Dumating na ang military truck at sumakay doon sina Mang June, Aling Haria, Sargento Lunicio, Sargento Marticio at 4 pang sundalo. Sa isang lumang kotse naman ay sumakay sina July, Roque at 3 pang sundalo. Pagkagat ng dilim ay tinungo na nga kagad nila ang bukid na pinagtataguan ni Tatang Ambo. Makalipas ang higit 20 minutos ay narating na nila ang nasabing lugar. Sa bukana pa lang ay ramdam na nila ang kakaibang simoy ng hangin. Lalo na si Roque na kabisadong amoy at pakiramdam ng paligid kapag may nagbabadyang hindi maganda. Kaya habang nasa truck ay narinig ni Aling Haria ang pagradyo mula sa sinasakyan ng kanyang pamangkin. Ipinasabi kasi ng batang lalaki na nararamdaman na niyang nasa paligid si Tatang Ambo. Magaling talagang abilidad ng pamangkin mo, Haria. Saan niyo ba ito namana? Palagay ko ay sa kapatid kong si Harry, ang tatay ni Roque. Noong mga bata pa kami, tanda ko na madalas din na kapag may kakaibang pakiramdam ang kapatid ko. Palagi niya yung sinasabi.
Sayang at hindi ko rin nakuha ang ganong kakayahan. Hindi mo man nakuha ang ganong klase na kakayahan. May pambihirang tapang ka naman na hindi mapapantayan ng kahit na sino. Kahit pa si Tatang Ambo. Sus, tama na ang pambobola. Maganda na tayo. Matapos silang magngitian, ay sumeryoso na ulit ang lahat. Sumenyas na kasi ang dalawang sundalo sa labas na humalugog sa lumang kamalig. Ayon sa mga yon, ay may nakita silang mga gamit ng tao at nakumpirma nga nila na doon namamalagi ang hinahanap nilang aswang. Matapos yung makumpirma, ay kagad bumaba ng truck sila Aling Haria, Mang Jun, Sargento Lunicio at Sargento Marticio. Naiwan naman ang ibang sundalo para magmatsyag sa paligid hanggang sa isang nakakakilabot na alulong ng aso ang narinig nila mula sa hindi kalayuan. Sinundan nyo ng nakakatakot pang ungol ng kung anong halimaw mula sa lumang kamalig. Maya-maya pa ay nakita nila mula sa mga punong nasa likod nito ang mga ibong tila na bulahaw. Nakarinig na rin sila ng nakabibiging tunog ng pamilyar kina Mang Jun at Aling Haria. Siya na yon. Oo nga, sigurado rin ako dyan. At hindi nga sila nagkamali dahil mula sa hindi kalayuan ay sumulpot na nga si Tatang Ambo. Pero hindi na siya nag-iisa dahil higit sa 10 aswang ang nasa likuran niya. Bukod doon ay ibang-iba na ang itsura na matandang Ginoo. Sunog na sunog ang katawan nito matapos ang nangyari kamakailan lang. Aba, nakakabilib ba mga tapang na meron kayo? At kayo pa talaga ang sumalakay sa akin? Ha! Mahusay din at natuntun nyo kagad ang kinaroroonan ko. Dapat talaga kayong maging mga alagad ko. Mabuti na lang at nagsama-sama na kayong nagpunta rito. Hindi na ako mahihirapan pa kapag ginawa ko kayong mga aswang. Hindi mangyayari ang gusto mo. Dahil ikaw ang mapapatay namin dito ngayon din. Ha! Tingnan natin! Tingnan talaga natin. Kaya umanda kang animal ka. Papatay kita at sisiguraduhin ko sa pagkakataong ito ay hindi ka na mabubuhay. Talaga ba? Gusto ko palang ipakilala sa iyo ang isa sa mga bago kong alagad. Lumabas ka na, Agustus! Nanlaki ang mga mata ni Mang Jun at July nang makita ang biglang pagsulpot niya Agustus. Pero kakaiba na ang itsura ng matabang lalaki dahil lalatang patay na to na tila pinilit na lang pabangunin sa hukay. Hala! Nagulat ka ba, Jun? Dapat ay matuwa ka dahil napili ko ang anak mo na maging alagad ko. Dahil para kapag ginawa ko rin kayong aswang, ay magkakasama-sama na kayo. Kumustahin mo naman ang anak mo nga maranhig. Ang sama mo talagang hinayupa ka. Pagpabayad ka sa ginawa mo. Hindi ko ito palalampasin. Humalakak ng malademonyo si Tatang Ambo at pagkatapos noon ay inutusan na nitong sumalakay ang amaranhig ng si Agustus. Walang pag-aalinlangang sumalakay ang matabang lalaking aswang at nang itutok ng mga sundalo ang kanilang baril ay pumigil si Mang Jun. Nag-request siya sa mga kasama na siya na ang bahala sa aswang na yon. Si July naman, habang nasa lumang sasakyan ay napapayak na lang sa galit kaya hinawakan siya sa kamay ni Roque para mapakalma. Sa uli ay si Mang Jun ang tuluyang kumitil sa buhay ng anak na naging amaranhig. Binaril niya yun sa ulo gamit ang tinggang pangontra aswang. Napalod si Augusto sa tila ba nalulusaw na humandusay sa lupa. Nakakatuwa naman pagmasdan ang muling pagkikita ng mga ama. Ikaw mismo, Jun, ang pumatay sa sarili mong anak. Mamamatay ka na! Dahil sa galit ay sumugod na namang mag-isa ang Ginoo, kaya sumunod na rin ang iba pang mga sundalo. Napapangiting sumenyas naman si Tatang Ambo sa mga bagong alagad na kagad umatake sa mga sundalo. Sila July at Roque naman ay nanatili sa loob ng lumang sasakyan kasama ang 3 mga sundalo habang ang lahat ay nakikipaglaban sa labas. At mabilis nga ang mga sumunod na pangyayari. Kitang-kita na nadihado si Tatang Ambo dahil sa malalakas na pangontra ng mga sundalo. Talagang pinagandaan nila ang laban na yon. Nang makita ng mga matatandang aswang ang pangyayari ay tumakas na ulit siya. Pero hindi hinayaan ni Mang Jun at Aling Haria, Sargento Lunicio at Sargento Marticio na makatakas ang kalaban. Magkakasunod na pinaputukan ang magpinsang sundalong si Tatang Ambo na tinamaan sa magkabilang pakpak. Lumagapak ang matandang lalaki.
At mula sa harapan niya ay sumalubong ang iba pang sundalo na umikot na may bahid ng mga putik sa katawan. Napapalibutan ka na namin at mag-isa ka na lang! Magbabayaran mo lahat ng ginawa mo, Tatang Ambo! Humanda ka! Wala ka ng takas ngayon. Walang yakang aswang ka. Ha! Subukan mong tumakas sa amin ngayon kung kaya mo! Sino naman ang nagsabi sa inyo na tatakas ako? Handa na akong harapin ng kamatayan, pero hindi lang ako ang dapat mamatay, kundi tayong lahat! Nagtaka sila nang makita na may kinuwang supot na matandang lalaki. May nakita silang kulay pulang ilaw mula sa loob ng supot at nang buksan yun ng aswang ay ganun na lang ang pagkabigla ng lahat ng mga sundalo. Ano yan? Bomba yata yan! Napatingin sila sa dalawang sarhento matapos yung sumigaw na pasabog na ang dala ng matandang aswang. Tignan natin kung matatakasan niyo itong lahat! Sinabihan silang lahat na tumakbo pero tila huli na ang lahat. Isang malakas na pagsabog ang naganap at ikinagulat ni na July at Roque mula sa lumang sasakyan. Tia Ria! Tatay! Dali-dali silang tumakbo sa kinaroroonan ng pagsabog at ganoon na lang ang gulat nila nang makita ang nangyari. Maraming lasog-lasog na katawan ng nagtalsikan na parang angging ulan. At sa kabutihang palad ay kaagad nakapagkublisi ng Mang Jun at Aling Haria, Sarhento Lunicio, Sarhento Marticio at iba pa. Ang siguradong namatay lang sa pagsabog ay si Tatang Ambo at ang katawan niya pala ang nagkalasog-lasog kasama ng iba pang aswang. Dahil doon ay umiyak na tumatakbo si Roque at yumakap ng maigpit sa kanyang tiyahin. Ganon din ang ginawa ni July sa kanyang tatay Jun. Tiya, wag mo na po akong iiwan para mo nangawa. Kayo na lang po meron ako eh. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita iiwan, Roque. Nangako ko sa tatay hari mo. Salamat po, Diyos po. Salamat po talaga. Malaya na talaga tayo, Roque. Totoong malaya na tayo sa impyerno. Habang nag-iiyakan ay eksakto naman na nagdatingan ng mga kapulisan at militar dahil sa malakas na pagsabog na naganap. Lumipas ang 1 linggo ay patuloy na nagpagaling sina Aling Haria at Mang Jun sa ospital kasamang iba pa. Nang magkita-kita sila ay nagkaroon ng pag-uusap, tawanan at iyakan. Lalo na si Roque na ngayon ay mas masigla. Mas marami ng tanong at mas matibay na rin ang loob. Nailibing na nga rin sa maayos na sementeryo ang labi ni Agustus na labis namang ikinatuwa na mag-amang June at July. Ang dalawang sarhento naman ay pansamantalang nasuspindi sa kanilang trabaho, kasama ang iba pang sundalo na sumama sa kanila. Ganun pa man ay walang pinagsisiya ng mga sundalo dahil alam nilang nakatulong sila at ginawa nila ang alam nilang nararapat at tama. Tiya, pwede po ba tayong lumipat sa malayong lugar? Yung makakalimutan na po natin ang lahat-lahat ng nangyari po rito sa atin? Oo naman, pamangkin. Sa lugar kung saan walang sigaw, walang suntok at walang kadiliman. Gagawa tayo ng sariling tahanan at panibagong buhay. Paglabas nila ng ospital, ay dumaan muna sila sa tinutuluyan na mag-amang June at July. Katulad ng ginang, ay hindi pa rin magaling ang sugat at galos ng Ginoo. Pero matatag, matibay ang paninindigan ng mag-ama. May pinadala silang mga pasalubong, isang bag na puno ng mga aklat at laruan. Para pag nababagot ka, may kaibigan kang bitbit. Magpasak at maglaro katulad ng isang normal na bata. Kalimutan mo yung lahat ng nangyari at magsimula kayo ng panibagong buhay. Salamat po, Mang Jun, Kuya July. 1 linggo pa ang lumipas, lumipat na ang magtiya sa isang maliit na komunidad sa isang probinsya. Malayo sa dating buhay, sa dating bangungot. Nagsimulang maging labandera si Aling Haria habang si Roque naman ay nag-aral na tulad ng isang normal na kabataan. Wala mang karangyaan ay puno naman ng katahimikan at pagmamahal ang kanilang tahanan. Isang araw ay muling nagbakasyon ng magtiya sa syudad at doon nga ay muli nilang nakita ang magtatay na June at July. Tuwang-tuwa ang lahat dahil malaki na ang pagbabago ng kani-kanilang mga buhay. Sa biyaya ng Diyos ay natahimik na ang lahat dahil wala na rin naman ang pinuno ng mga aswang na si Tatang Ambo. Nabuhay sila ng payapa,
Maging ang buong probinsya ay nalayo sa anumang banta ng mga aswang. Nang nasa tamang edad na si Roque, ay palagi niyang ikinukwento sa kanyang girlfriend na si Sarah ang naranasan nila sa probinsya. Tinatawanan lang siya ng babae pero hindi niya yun alintana dahil alam niyang totoo. Wakas,